Ready ka na? Ano nga bang El Filibusterismo? Ang El Filibusterismo ay sinulat ni Dr. Jose Rizal, karugtong ng nobelang Nakalimitang Here. El Filibusterismo is written in Spanish. Ang English ng El Filibusterismo ay The Reign of Greed. It consists of 38 chapters. The said novel was published on September 18, 1891, and it was dedicated with the three martyred groups, also known as Tomborza. Let's watch! Isabel, malakita kami isang bagay katabi ng bangkay at batid ni Kapitan Tiago kung kanino ito. Clarita! Hindi ba sa iyo yan? Binigay ko ito kay Crisostomo bago siya umalis. Hindi maaari! Crisostomo! Senyor, maaari po ba kayo tulungan? Senyor Ibarra! Hindi ko po akalain na kayo at Senyor Simon ay isa lamang pala. Narinig ko mula kay Padre Polendino na ikaw daw ang nagdagapayo ng Kapitan General. Ito pa rin ang sablitang paggawa. Ano ba nangyari sa dati kong hinahangaan? Hindi na ako ang dati mong kilala. Ginamit ko na ang aking isip upang kayo ay lalong mas maghirap at matutong maghimagsik. Ngunit senyor, isang taon na lamang at ako'y isang sertipikadong doktor na. Ang tanging hiling lang namin ni Sagani ay matupad din ang pangarap ng ating kababayan. Katulad ng pagtutuguyod at pagturo ng akademya sa wikang Kastila. Nagbibiro ata kayo. Akademya para sa wikang Kastila? Mas mabuti pang samahan niyo ako sa aking plano, Dr. Basilio. Bagal ang ating pagtakbo at hindi tulinan. Mababa ang bagay na iyon, Doña Victorina. Kumusay Esparabas. Wala naman kasing magandang lawa sa Las Pilipinas. Este es la de los Indios. Ang lunas ng iyong problema ay napakadali lamang. Umukay ng isang duwit na kanal mula sa Lawa hanggang Manila. Sa madaling salita, ang pagbukas ng bagong ilog at ang pagsarado ng dating ilog Pasig. Ngunit Ginong Simon, maaring malaki ang salapi ang mga gastos at marami na yon ang masisira. Pwes, sumira at gamitin ang mga taong nabilanggo. At kung hindi sapat, gamitin ang mga taong bayan sa sapilitang paggawa. Ngunit maaari itong magsanhi ng himagsikan. Senyor, ilang ulit nang naging magsik dahil sa sapilitang paggawa ng lupa nito. Ito ay hindi na mangyayari ulit, Padre San. At pwede bang tigilan nyo na ang pagsasalita ng mga kaangalan? At ano naman silbi nyong mga padre o praile sa bayan na ito kung magkaroon ng himagsikan?
Nais kong ipabatid sa inyo ang pagsang-ayon namin sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Sa gayoy, umaasa kami sa mag-aaral na magpakita ng mabuting dignidad, hindi lang para sa tao, ngunit para sa bayan. Anong sadya mo at naparito ka, Isagani? Naparito po ako para sa aming panig, Ginoong Pasta. Kung tungkol man yan sa pagpapatayo ng Wikang Kastila, ay payo kung wag na lang natin pakialaman. Di naman po namin nais malagay kayo sa alanganin, Ginoo. Paumanhin at hindi pa rin ako pumapayag. Masyadong peligroso. Madalas na ibinibigay ng Diyos ang kaparusahan sa mga taong makasalanan. Tulad na lang nangyari sa iyong ama. Imbis na mapalapit sa Diyos kung ano-ano ang ginagawa. Ay nako! Hindi naman sa ayaw ko sa mga praile, ngunit hindi ko lang gusto ang mga ginagawa nila. Senyor Simon, ngunit ako lugi na. Lahat opisyal utang sa akin, di naman bayad. Kung gayon, ipapataw ko sa iyo ang aking mga armas upang mabawasan ang iyong utang ng mga salapi. Amigo, puntahan mo si Maria Clara at tumakas na kayo. Ngunit senyor, matagal na pong patay si Maria Clara. Ereson animal! Ano pinagsasabi mo? Buhay pa ang minamahal ko na si Maria Clara. Totoo po senyor, namatay po siya sa kumbento. Hindi! Hindi pwede! Maria Clara ko! Magandang araw po, Padre! Oh, pobre senyora, buena ka. Hija, ano ang aking may tutulong? Nakakulong po ang aking nobyo na si Basilio. Kailangan ko pa siyang pakawalan. Napagbintangan lamang po siya. Padre, desperada na po ako. Sige na po, nagmapangawa po ako sa inyo. Padre, wag po! Pasensya ka na, Basilio. Hindi kita maililigtas. Hindi karapat-dapat na mabuhay ang isang maruming babaeng katulad ko. Amigo, may salo pa tayong pupuntahan. Pasensya ka na, Isagani. Ipinaramdam mo man sa akin ang tunay na pag-ibig, ngunit kailangan ko ng mag-asawa na makabubuhay sa isang babaeng tulad ko. Buenas noches, Binibini. Ang gabi din sa inyo, Senior Simon. Ito po pala ang aking munting handog para sa bagong kasal. Salamat po sa inyong munting regalo. Hindi niyo na po tumabi sa samahan sa hapunan. Hindi na po, Binibini. Tapos na
ang pagtataya. Walang kwenta ang revolusyon kung mamamatay rin naman ang babaeng aking minamahal. Senyor Simon! Ano ang ginawa? Sandali! Hihingi ako ng tulong. Huwag ka nang humingi ng tulong, Padre Florentino. Hindi nila ako mahuhuli ng buhay. Anong ibig mong sabihin, Senyor Simon? Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. At binalo ko lahat dahil sa aking galit at ang pagwasak sa aming pagmamahal ni Maria Clara. Manggi ang iyong balat, ipagmalaki san man mapadpad, pagkapanganak hanggang sa paghimlay, yakapin. Kahit ilang 7 taon pang paulit-ulit, hihintayin kita, Crisostomo. Pagkapanganak hanggang sa paghimlay, yakapin ang kulay. To conclude the story, the novel mainly focused about the need of Crisostomo Ibarra to carry out his pacifistic ideals and to spark a revolution towards the Spaniards' way of governing the country. In the end, Crisostomo did start a revolution but ultimately failed due to a series of unfortunate events caused by the same people he bribed. The story then tells us about the need of change towards an unjust society, reigned over by a corrupt government. Not only that, but the story also questions the efficiency and consequences of vengeance, and that justice does not just need a narrow approach, but a broader one. This is the characters of El Filibusterismo. Simon, a wealthy jeweler and the disguised identity of Crisostomo Ibarra seeking for revenge. Maria Clara, Ibarra's former lover, the daughter of Capitan Tiago and Padre Damaso. Basilio, son of Sisa, a medical student in love with Julie. Julie, Basilio's girlfriend, daughter of Cabezang Tales. Isagani, Basilio's friend and reform-minded student. Paulita Gomez, former lover. Juanito Pelaez, privileged student involved in the movement for the Academia de Castellan. Macaraig, wealthy student leader pushing for the Academia de Castellan. Paulita Gomez, Isagani's ex-girlfriend and niece of Doña Victorina. Father Camora, immoral priest with lustful intentions. Benzay, arrogant journalist who sees himself as the only thinker in the Philippines. Don Costudio, influential yet indecisive official consultant on educational matters. Placido Penitente, reluctant but intelligent student forced into education by his mother. Cabezang Tales, former barangay head, father of Julie, and victim of land injustice. Gobernador General, Spanish colonial governor pretending to help Filipinos while serving Spaniards.
Father Florentino, Isagani's godfather, a moral and kind-hearted priest. Quiroga, Chinese businessman who helps Simon, exploits the system. Pecson, reformist student critical of Spanish education. Doña Victorina, Filipina who idolizes Spaniards, looks down on fellow Filipinos. Sandoval, Spanish Filipino students who support reform. Pepay, dancer linked to Isagani, represents poor women. Father Sibila, powerful and corrupt Dominican friar. Father Irene, corrupt friar who manipulates true religion. Tano, Cabezang Tail's elder son after his older sister Lucia died in childhood. He took up the pseudonym Carolina after returning from the exile in the Caroline Islands and become a civil guard. He was among the battalion killed his grandfather, Celo, who was part of a group of attacking rebels. Leeds, an American who holds stage plays starring severed heads. He is good friends with Simon. The objectives of Rizal. First, to discuss what religion and belief can really do to everyday lives. Second, to expose the cruelties, graft, and corruption of the false government and honestly show the wrongdoings of Filipino that led to further failure. Third, to defend Filipino people from foreign accusation and foolishness and lack of knowledge. Fourth, to show the Filipino people lived during Spanish colonial period and the cries and the hopes of his countrymen against abusive officials. Did you know that Rizal took 3 years to write his second novel? Rizal began writing El Filibusterismo in October 1887 while he was in Calamba. In London in year 1888, he revised the plot and some chapters. Rizal continued to work on his manuscript in Paris. He later moved to Brussels where the cost of living was cheaper and he would be less likely to be distracted by social events so he could focus on finishing the book. Finally, he completed the book on March 29, 1891 in Biarritz. In September 18, 1891, the novel was published in Ghent. Partially funded by Rizal's friend Valentin Ventura, Rizal immediately sent on this date 2 printed copies to Hong Kong, 1 for Basa and others for Sixto Lopez. Rizal gratefully donated the original manuscript and an autographed printed copy to Valentin Ventura. Walang maaalipin kung walang paaalipin. Bye!